Pilipinas, magandang araw po sa inyo. Ito, mainit-init na balita ka, Coffee. Nabalitaan nyo na ba? Itong puganting si Harry Roque, tago ng tago eh. Abay, nagtangka pa lang, pumuslit papuntang Amerika. Buti na lang, hindi pinayagan dyan sa Japan. Biruin mo itong tao na to, oo. Kaka-fake news mo yan eh. Tapos ngayon, galit na galit siya kasi fake news daw yung sinasabi ni Senator Risa Ontiveros. Diba, ikaw nga tong palay pakalat ng fake news eh. Confirmed na fake news yung ginagawa nyo eh. Yung video ni PBBM eh, na sinasabi niyo nagkukuk eh, halatang fake news eh. Tapos ngayon, galit na galit siya kay Senator Risa Ontiveros, nagsalita din siya eh. Dahil fake news daw po yung pinagsasasabi ni Escudero at ni Risa Ontiveros at wag daw pong maniwala. Nako po, sir, umuwi ka ng Pilipinas at ipaliwanag mo yung biglang yaman mo. Yan naman ang pinag-uugatan yan ka, Coffee eh. Inimbestigahan siya dyan sa Quadcom. Biglang yumaman. Base sa kanyang records ng mga dokumento, bigla siyang yumaman. Sabi niya, nagbenta kami ng ari-arian. Pero hinihingi sa kanya yung dokumento ng mga mambabata. So, asaan yung patunay na nagbenta ka ng ari-arian? Bakit bigla kang yumaman? Abay, hindi na nagpakita. Nagtago na. Sinugpi na, ayan, cited in contempt na wala na, hindi nagpakita. At ayan, may appearance dyan sa Abu Dhabi. Ngayon, hindi na mahagilap. Actually, hindi lang ito tinututukan eh. Kung tutukan lang ito ng gobyerno, ka-Coffee, kung talagang tatargetan talaga na maaresto itong si Harry Roque, maaresto yan eh. Pero feeling ko lang, walang pakialam dito kay Roque eh. Si Risa Ontiveros lang ang dumidikdik dito eh. And in the first place, actually, dapat magpasalamat nga sila kay PBBM eh. Dahil hindi pinapatarget yung si Harry Roque. Dahil mabilis lang naman yan, si Alice Guo eh. Nahanap, it's just that, sige, pagbigyan nyo na yan. Kaso ayaw pa rin tumigil. Pinagbibigyan ka na nga eh, ayaw mo pa rin tumigil, panay pa rin ang pakalat ng fake news, panay pa rin ang pakalat ng hate speech laban sa administrasyon, laban kay First Lady at sa buong gobyerno. Diba, hinayaan ka na nga eh. Kasi kung pupunteryahin ka talaga, kung pagtutulong-tulungan ka ng law enforcement agencies ng Pilipinas, NBI, NICA, PNP, mahuhuli at mahuhuli yan eh. Kasi madalas makita eh, maraming sightings eh. Anyway, sige, dito tayo ka-Coffee. Napanood nyo na, may video na ako niyan, may cut video na ako niyan na nasa Facebook, no, na patungkol dito sa exchange of responses ni Senator Risa Ontiveros at ng mga official po ng Bureau of Immigration. Actually, kanina, nagisa nga yung Bureau of Immigration eh, kasi parang halos sa lahat ng tanong eh, hindi nila alam eh, wala silang knowledge eh. Anyway, sige, dito tayo sa issue na to. Harry Roque tried to fly to US but stopped in Japan, according to the Bureau of Immigration. In fairness, kay Senator Risa Ontiveros, mas marami pa itong intel. Mas marami pa itong nalalaman as compared dito sa Bureau of Immigration. The Bureau of Immigration or BI said Tuesday former presidential spokesperson Harry Roque tried to fly to the United States but was barred from continuing his travel after arriving in Japan. Bakit kaya pupunta siyang Amerika? Baka gusto niya ng American life. O feeling ko for good na siya dyan sa Amerika eh. Kasi ang dami niya kamag-anak dyan. Baka yan na yung goal niya. Siguro hindi siya nag-enjoy sa Abu Dhabi. At definitely hindi siya nag-enjoy sa China. Hindi siya nag-enjoy sa Singapore, sa Macau. Kasi nagpalipat-lipat yan eh. Parang nag-country hopping yan eh. Siguro para ma-distract niya yung mga nagmo-monitor sa kanya. Siguro for good na yan sa Amerika. Eh naharang. Hindi ko alam kung connecting flight niya lang ba yung Japan o nagpunta talaga siya ng Japan, nagstay siya, etc. Feeling ko hindi siya nagkapag-stay sa Japan. Feeling ko connecting flight lang yan papuntang Amerika. Kasi syempre, ang gagawin nila Roque dyan, itatry nilang ilihis yung kanilang mga flight, ilihis-lihis para hindi sila mahuli. The BI reported the information at the Senate Justice and Human Rights Subcommittee hearing with its chairperson, Senator Risa Ontiveros, inquired about Roque's whereabouts. Ang problema dito sa Bureau of Immigration, kung hindi nyo pa napapanood, ikwento ko na lang, no? Hindi na sila tiyak saan sa Japan. Diba? Saan siya naharang. O saan sana siya papunta sa Amerika, hindi na sila tiyak dyan. And feeling ko, ano lang ito, kumbaga, sabi-sabi lang ito, walang written document, o halimbawa, galing sa counterpart ng Bureau of Immigration sa Japan, na sumulat sa Pilipinas, na nandito, dumaan sa amin, si Harry Roque, pero hindi namin pinayagan papuntang Amerika. Feeling ko mga verbal lang ito ka-Coffee, mga personal communication siguro, may mga kakilala, etc. Pero hindi ito official, itong report na nilabas ng NBI. Base sa responses sa tansya ko doon, sa pag-aanalisa ko sa responses o yung sa exchange of answers or information sa pagitan ni Senator Risa at ng Bureau of Immigration official.
Mayroon po kaming alam na pumunta rin po siya ng Japan and hindi po siya nakaalis. Supposed to be bound for US pero denied flight, denied check-in. Bureau of Immigration Intelligence Division Chief Fortunato Manahan said. In fairness sa Japan thank you Japan at hindi nyo pinayagan na magliwaliw itong si Harry Roque kasi puganti yan dito sa Pilipinas. Hindi niya maipaliwanag yung tagong yaman niya. Malinaw naman kung saan galing yan. Yung connection niya dyan sa Pogo, yan naman talaga ang pinag-ugatan yan na hindi niya maipaliwanag. Feeling ko, makakapunta pa rin yan ng Amerika. Pero sana nga, wag lang siyang papasukin ng Amerika. Hindi ko alam kung nagbawal ba ang paano ba yan, Japan, sabi nila ang nagbawal, no? Or baka naman may prior instruction sa Amerika, hindi natin alam, no? Pero malinaw dito, hindi siya nakapasok o hindi siya pinapasok papuntang Japan. Yan po yung malinaw, papuntang Amerika. Siyempre gagawa ng paraan yan. Siyempre may mga connection yan, kahit feeling close siya kay Donald Trump. Kasi yan ang sinisigaw niya, very close daw po si Digong kay Donald Trump. So akala niya siguro magagamit niya yung connection na yan para makapagtago na sa Estados Unidos, pero hindi umubra yung kanyang modus na yan. Malamang gagawa at paraan yan. Kasi naman natin pwedeng i-deny na merong connection naman yan. Nakapag-establish yung connection yan. Siyempre, ikaw ba naman, presidential spokesperson, sa galing mong bumola di ba? Sabi niya nga, salesman siya kahit pangit nga yung produkto, kahit pangit yung ginagawa, kaya niyang pagandahin dahil salesman siya Yun ang sinasabi niya So wala rin naman holdings ang Japan Police or Japan Immigration. Correct naman yan, ka-coffee. Hindi nila pwedeng pigilan yan. Yun ang problema sa implementation dito na sa gobyerno. Kasi syempre, cited in contempt, ang ini-insist naman ni Roque, hindi man pwede magamit laban sa kanya yan. Which I think is totoo nga naman, and I agree. Syempre, delikadesa na lang ni Roque yan. Mag-volunteer ka. Cited in contempt ka nga ng Kongreso ng Pilipinas. Ibig sabihin, kinakailangan, nandito ka sa Pilipinas, kinakailangan mong sagutin dahil ikaw ay resource person. Sagutin mo, bakit ka yumaman, di ba? Yung madali lang naman yan kung wala ka itatago presenta mo yung deed of sale na hinahanap sa'yo, yung dinadahilan mo, bakit ka biglang yaman, di ba? Lumobo kasi yung yaman niya. Hindi presenta mo, total meron ka namang ebidensya na nagbenta ka ng lupa, ng ari-arian, hindi presenta mo yan sa Quadcom, hindi malift yung pagkakasite in contempt mo. The Bureau of Immigration officials said they have no exact information regarding Roque's flight from Japan to the US. Apart from this, the only information that Manahan shared to the Senate panel was that Roque, along with his wife, left Singapore and flew to Dubai. Biruin mo, Singapore, Dubai. Hindi natin alam kung paano yan. Abu Dhabi, Singapore, Dubai. Kasi yung information ni Senator Risa Ontiveros, nagpunta pa raw po yan ng Macau, nagpunta pa nga daw ng Shanghai dyan sa China. Isang araw lang yung mga biyahe nito, ka-coffee. Parang style talaga nililihis-lihisan yung authority nito There's also a sighting of Harry Roque also in Dubai. There's also an information na umalis po sila sometime December. And then yung information po na yon, after any information after, sorry Madam Chair, but we don't have any more information. Sabi po ng opisyal mula sa Bureau of Immigration. Kaya naman nababash itong BI kasi parang bakit puro kayo walang information? 'Di ba? Kulang ba sa intelligence gathering? Kulang ba sa pondo? Para yung mga ganyang impormasyon magkakaroon kayo ng access? Paano ba 'yan? Kulang sa communication with their counterpart abroad or kulang ba ng kilala para matutukoy nila kasi ito mga impormasyon na 'yan Kung tutuusin, may access sila diyan at kaya nilang i-access 'yan sa pamamagitan ng partnership lang Ontiveros tried to seek information from the BI upon learning from her sources that Roque flew into Shanghai from Dubai on December 8, 2024, which is nag-agree doon sa sinasabi ng official ng Bureau of Immigration, yung petsa nga na December. Stayed in Shanghai for just one day. Ano kaya ginawa doon sa Shanghai? O baka minute yung kanyang mga advisee, mga Chinese advisee. Grabe ang style niya. Sabagay marami itong pera ka-coffee. Kaya nito magpalipat-lipat Isang araw lang sa isang bansa, private plane kaya ang gamit yan? Kasi kung naka lang yan, tawag dyan, yung commercial plane lang ang gagamitin yan. Sa dami ng Pilipino, bawat lugar, andyan may Pilipino, mabilis siyang matutukoy, di ba? Kasi mahirap mo naman itago, malaking tao Malaking bulas tong si Roque, hindi mo ba itatago? Di ba? Kahit naka-private class yan. Kasi usually, yung mga aeroplano yung mga nasa ordinary lang economy class dadaan pa sa pwesto ng mga private class. Unless magaling talagang magtago ito. Ginagamitan ng salapi.
Grabe tong si Roque Ontiveros tried to seek information from the BI upon learning from her sources that Roque flew into Shanghai from Dubai on December 8, 2024, stayed in Shanghai for just 1 day and then flew out to the Casino City. Diyan po sa Macau. Nagsugal pa ata. Nagsugal dyan sa Macau. O kumain. Kasi mahilig to kumain Baka maraming kinain yan dyan sa Macau. Despite these pieces of information, Manahan said they have no validated proof that Roque entered China. Where for God's sake is Harry Roque? Bakit parang libre na lang siya mag-post ng kung ano-ano sa social media na parang kinukutya pa ang administrasyon at mga otoridad natin while avoiding arrest for charges of human trafficking, Ontiveros said in her opening statement. Correct! Big check para kay Senator Risa Ontiveros. Sana nga kumilos yan Sino ba dapat kumilos dyan? Ang Facebook? I-take down yung page na yan? Kasi ang dami ng proven na fake news yung pinagagawa ni Roque, pero nagagawa niya pa rin yan. Tuloy-tuloy pa rin siya sa paninira sa gobyerno. Tuloy-tuloy, okay lang manira Pero ang problema, fake news na yung ginagawa Yung mga aligasyon niya kay PBBM na gumagamit ng cook, yung video na yan na pinakalat niya na gumagamit ng cook, fake news Pero nag-i-exist pa yan. May punto dyan si Senator Risa Ontiveros. Bakit nag-i-exist pa yan? Nasaan ba yan? Diba, pugante na nga yan, nagagawa niya pang gawin. Di parang insulto lang yan sa authority ng Pilipinas. May punto siya dyan. Very good, Senator Risa Ontiveros, sa ginawa niya dyan. At sana may gawing action dito ang authority. Ang Bureau of Immigration, sana tutukan ninyo yan para mapabalik yan dito sa Pilipinas. Ano ba? Ang PCO ba dapat kumilos na dyan, makipag-coordinate sa Facebook, sa YouTube para ma-take down yung channel niyan? Yung Facebook page yan. Kasi proven na nagpapakalat naman ng fake news Hindi man pwedeng hayaan na lang yan. Di ba? Gawin niya sa ibang bansa yan. Kulong yan. Sino kaya ang tumutulong sa kanya? Sabi ni Risa Ontiveros. Malamang sa malamang meron yan. At the same hearing, the National Intelligence Coordinating Agency or NICA reported that Roque traveled from Zamboanga to Tawi-Tawi in September last year. The same period Coffee kung kailan nawala yan dito sa Pilipinas. Our agency was able to monitor Harry Roque's travel from Zamboanga to Tawi-Tawi on September 2nd, 2024 at around 9:30 in the morning, taking PR 2485. After po doon, titingnan natin from Tawi-Tawi, wala na po kaming narinig. Sabi ni NICA Director Ferlo Silvio sa isang statement. Malamang dyan nga dumaan yan. From Tawi-Tawi, sinakay ng speedboat yan. Parang yung style ni Alice Guo, ginaya yan. Baka magkasama pa nga sila dyan. Authorities have yet to determine how Roque managed to exit the country. Ang sinasabi naman ni Roque, to be fair din sa kanya, sige, ang sinasabi niya, malaya siyang magbiyahe. Yan naman ang ini-insist niya lagi na walang departure order sa kanya, wala nagbabawal sa kanya magbiyahe. Karapatan niya raw po yung magbiyahe. May tumutulong talaga dyan, Coffee. Dating mataas na opisyal. Baka kasi Digong ang tumutulong dyan Kung hindi si Digong, mga alipores ni Digong Siyempre, nakapag-build din yan ng ng connection Dating kalihim yan, siyempre nakapag-build din yan Pogo, daming pera Yumaman talaga siya ng yumaman dyan sa Pogo Laking negosyo yan Siyempre maraming ipon yan, bilyonaryo yan. Napakabilis lang sa kanyang gastusin ang pera niya Abot hanggang makalabas ng bansa. Nagpapabalik-balik nga lang sa kung saan saang bansa Pero tama si Risa Ontiveros dito dapat tutukan yan. Nasaan ba yung tao na yan? At ang masaklap, hanggang ngayon, nakakapag-share pa, nakakapagpakalat pa ng mga fake news. Diba, dapat may gawin dyan. At kasi, pinapamarisan siya, tinan mo. Yung mga vloggers na cited in contempt din ng House of Representatives, wala rin, hindi sumisipot. Kahit cited in contempt na. Kasi, sa isip-isip nila, si Roque nga hindi nyo nagagalaw kami pa. O gagayahin namin ang idol namin, si Roque. O ganyan ang nagiging style nila. Naku po, hindi dapat ganyan. At dapat may managot dyan para hindi sila pinapamarisan. O siya, sige. Anong komento nyo, Coffee? I-komento ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section para mabasa po yan ng iba nating mga Coffee. Yung mga nasa Facebook, pasukin na lang Coffee. Please like and follow yung mga nasa Facebook, yung mga nasa YouTube. Baka di pa po kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel, pasukin na lang Coffee. Please click lang po na subscribe dyan sa baba and hit nyo na rin po yung notification icon para updated din po kayo sa ating mga bagong upload. O siya, ako'y pansamantala mo na magpapaalam sa inyo, Coffee. Kita-kita tayo sa ating susunod na videos. Bye-bye everyone!